kasi growing up, no? Kasi parang, ano yung mga diskarte na natutunan mo growing up na? Kasi I'm sure, di ba, lagi tinatanong yan, kuya sa klase, draw your family tree. Nako, naranasan mo ba yon? Yung mga draw your family tree, paano mo ginawa yon? Naranasan ko yun actually. Sinulat ko lang po yung pangalan ng nanay ko. Pero lahat sila parang excited. Parang tahimik lang. Parang gusto ko lang nang lumipas yung klase na yun, yung oras na yun. Yung assignment namin na yun. Gusto ko lang lumipas. Then, after nun, kinatdown. Actually, ngayon ko nga lang po ulit naalala na meron palang ganun nangyari. Kasi, kinatdown ko na sa memory ko dati yun. Kasi, alam mo yung family tree exercise na yan sa klase, sabi ko nga, hindi safe yung activity na yan. Kasi, ang laki ng pressure. Diba? Ang laki ng pressure na buo, na may alam mo kung sino yan. Hindi pa yun di ba? Sinong magulang ng mga magulang mo, mga ganyan. And then hindi na-realize ng mga teachers, di ba? Uy, teka, hindi to magaan. Saka ang gulo po, may kapatid pa po ako sa tatay. Di ba? So, paano ang gulo? Meron ka ba na sense nga na pressure na parang, uy, parang kailangan ba buo? Kailangan ba lahat kami nakatira sa isang bubong? Kailangan ba alam ko kung nasaan siya? Yung ganong expectation. Kasi sa mga bata, parang iniisip ko, 6 years old. Nangyari to sa'yo, 6. Old enough to have memories. Diba? Old enough to have memories. And too young to really understand. Why? So, ano yung mga naging confusions mo about that time? Yung bata po ako. So, siguro, hindi ko rin maintindihan kung anong klaseng pain ang meron sa nanay ko. Actually, mas naaawa ako sa nanay ko na Kasi, alam ko na kung anong nangyari sa akin. Ito na ako. Ano kaya nangyari sa nanay? Di ba? Kasi mas masakit siguro sa mas buo na yung pag-iisip compared sa bata. Although matutrauma ang bata, pero naging okay naman ako Pero yung sa nanay ko, yung pain within 31 years, yung konsensya niya. So, mas naaawa nga ako sa nanay ko actually, sa mga nangyari na yun. May mga naaawa sa akin, pero sabi ko, okay na ako Ganun. So, wala na talaga dapat sisihin talaga sa mga nangyari na yun. Siguro talagang kaya lagi kong sinasabi sa nanay ko na hindi mo kailangan mag-sorry. At the very least, kasi parang meron ding benefit na hindi mo alam yung complete story. Parang may rason din na hindi pinaintindi sa'yo kung bakit. And they were doing the best they could.